Kasisikat pa lang ng araw, linarayo na ni Roldan ang kahabaan ng isang ilog, hindi kalayuan sa Metro Manila. Hindi siya mangingisda o lalangoy. Hindi mangangalakal. Puno ng basura at dumi ang tubig. Pero hindi nangingimi si Roldan na kamayin ang burak. Hindi kasi basta-bastang bakal o barya ang hanap niya. Paminsan-minsan, sa ilog ng basura, umaagos ang grasya. At ginto ang iyong makikita. Sa pinakadugyot na bahagi ng ilog na ito, dumiretso ang magkaibigang Roldan at Chude. Sila ang magka-partner sa pangangalakal ng alahas at iba pang mahahalagang bagay. Bit-bit ang isang eco bag, magnet at mahabang bakal. Bumaba na sila sa mababaw na bahagi ng ilog. Hindi pa sila gaanong nakalalayo nang may mapansin si Roldan. Kaya katulad po niyan, nandiyan lang po siya sa ibabaw. Nakagaya po niyan. Isang tila gintong kwintas na may pendant na puso. Di natin alam po ito kung tunay o peke. Titis natin ito kung kung tunay. May magnet po. Ayun. Hindi po siya tunay. Parang lang po siya. Parang stainless, ganon. Tubod po. Opo. Rated lang po. Pag hindi po dumikit sa magnet, pwede po siyang tunay pag di dumikit sa magnet, tapos pwede rin po siyang silver. Ang baturo sa'yo? Opo, yung mga nakakasama ko po. Nagsimula na silang maghanap sa tubig. Inilulubog ni Roldan ang magnet. Habang kinakapa naman ni Chude ang burak. Maya-maya pa, isang tila putol na kwintas naman ang nakuha ni Roldan. Mukhang maaga ang swerte para sa magkaibigan ngayong umaga. Noong pandemya nagsimula si Roldan manguha ng mga alahas at kalakal dito sa ilog. Nawalan siya ng trabaho dahil sa lockdown. Naisipan ko po kung paano ko mapapakain yung pamilya ko sa araw-araw. Dahil wala na po talagang lockdown na, wala na po talagang trabaho. Apo. Nagagala-gala ako dyan, naisip ko na sa ilog maraming pwedeng gawing pera, yung mga basura nga po, tulad ng lata, mga bakal-bakal po dyan. May urban legend sa lugar nila na may mga kayamanan sa ilog. Sa isang kwento, naiwan daw ito ng mga Hapon sa bundok. At kapag umuulan ng malakas, inaanod ito pababa kasama ng mga bato at lupa.
para kay Roldan, tila totoo ang sabi-sabi. Hindi naman sinasadya. Umakyat ako doon sa may buhay na bato. Nakakuha po ko ng isang hikaw na white gold po. Paris po yun, may lock po siya. Yun, sinubukan ko po kung tunay kasi hindi naman talaga ako niniwala eh. Hindi naman ako marunong. Sinubukan ko po pumunta sa pawn shop. Pinauri ko muna. Tapos, nung nalaman na white gold siya, 18K, yun po, bininta ko po yun kung magkano yung kuha nila. Sobrang tuwa ako, ma'am, kasi unang-una, mahirap kitain yung pera noong panahon ng lockdown. Eh, lahat naman ng tao nangailangan ng pera. Yun nga, naisipan ko dito, mag-alagala. Baka sakali lang naman po. Sinuwerte naman po tayo na binayaan tayo ng isang hikaw na isang piraso po. Opo. Halos tuwing umaga na po, paikot-ikot sa po ko rito. Napagkakamalan na nga po kong baliw eh. May trabaho na ulit ngayon si Roldan. Ang day job niya, maintenance crew sa isang waterproofing company. Racket naman itong pangangalakal tuwing day off niya. Basta tinatanim ko lang po sa isip ko na hindi ko kailangan mahiya. Kasi pag pinairal ko yung hiya, magutom yung pamilya ko. Walang iiyak ang baby ko, walang gatas. At saka ito, marangal naman, honest. Opo, ma'am. Sumama akong mga lakal kina Roldan at Judy. Sabi nila, nakakonekta to sa taas, galing pa sa bundok. So, mahaba yung dinadaanan niya. Merong mga lugar na pinagsuswimingan ng tao. Siguro po, baka dun din nanggagaling, no? Baka may mga natatanggal habang nagsiswimming. Kakaligtaan po. Ayan. Saan po kayo magsistart ngayon, kuya? Dito po. Dito po muna tayo. O sige, kuya, sasama ko sa inyo po. Sana may makita tayo. Mababaw man ang tubig, delikado pa rin ito. Kaya't pinayuhan ako ni na Roldan na magsuot ng bota at guwantes. Sabi ni kuya, delikado raw pag kinamay ko lang kasi daw, ayan o, may mga bubog dun sa ilalim. Oo nga. Ala, kuya, yung paa mo. Hindi raw sila sanay na gumamit ng protective equipment dahil na rin mas madaling kapain ang lupa kapag nakakamay lang. Ano yun nakikita, kuya? Kinakapa lang. Dahil mas malalim ang tubig dito at mas mahirap puntahan, tingin ni na Roldan, wala pang naghukay rito. Medyo malakas yung agos kaya madulas yung bato sa ilalim. Pero sa ilang minutong paghahanap, puro basag na bote ang nakuha namin. Ayan, ito. Ang dami na nilang bubog na nakukuha dun sa ilalim. Ayan, ito mas malaki pa, oh. Ayan. Delikado rin kasi ako nakabota, sila kuya nakatsinelas lang. Maya-maya, nagdesisyon ang dalawa na umakyat kami sa mas payapang bahagi ng ilog. Marami ng bahay sa paligid. At may mga tubong nakausli sa ilog. Hindi ko na alam kung saan galing ang tubig na tumutulo mula rito. Kung sa kusina, sa bakuran, o sa banyo. At kung kanina, puro basura ang nakikita ko, ngayon, may mga dumi at gamit na diaper pa. Maliban dun sa bubog at na hindi nila nakikita yung kinukuha nila, dahil puro basura rito, medyo hindi masaya yung amoy. Sana'y na yata sila kuya na lang. Pero hindi ito alintana ni na Roldan at Judy. Kuya, itong tubig na to, saan po ito nanggagaling? Kasi po may mga bahay. So meron din bang ano to, as in wastewater.
Mga... May galing ba sa CR dito? Galing siya po, galing mga clinic. Ay, galing daw CR! Para pala kaming nasa Giant Imbornal, pero open. Halo-halo na po ito. Oo nga. Kuya, kayo nga ho, hindi ba kayo natatakot? Kasi una, ang daming bubog. Pangalawa, marupi yung tubig na to. Di ba may leptospirosis na tinatawag? Opo mga ma'am. Sa hirap ng buhay ma'am. Tapos, mas natatakot po ako ma'am sa pamilya ko wala akong maibigay na pagkain. Yun ma'am, para sa akin, Diyos na po bahala. Opo. Alam naman natin talagang yung ilog na to napakarumi. Halo-halo na po dyan yung galing kanal, may dumi ng aso, may dumi ng kung ano-ano dyan. Hindi ko na pinansin yun ma'am, bahala na po ang Diyos. Oo. Simula naman noon, ilang taon na po, hindi naman po ako nagkakasakit. Pero sabi ni Roldan, may nakauna na pala sa amin. Kuya, sabi mo meron ng nangwa dito? Opo ma'am, kasi may tambak na po na buhangin, ibig sabihin, may nauna na po sa atin. Okay. Bali, wala na po tayo makuha. Ibig sabihin, kuya, marami kayong nanguha dito? Opo ma'am, marami. Iba-ibang grupo po, iba-ibang lugar. Talagang diyan tayo po sa lugar. Ayos para silang mga treasure hunters dito. So feeling ko yung ginagawa namin para kami nasa ukay-ukay. Alam mo yung napagpilian na kasi siya. So, hindi na siya new box. Kaya swerte ka na lang kung may makuha ka pa na alahas or bakal o kung anumang valuable dito. Pero syempre, much better kung doon ka sa hindi pa kinakalkal ng iba. Bakal to eh. Siguro part Kung ng gaano chain to. kaswertehan ang makapulot ng alahas dito, ganoon din katsyempuhan na ibang grasya ang tumulo sa'yo. Ano nangyari, Miss Bob? May nahulog galing. Ay, hindi naman. Parang ambon lang. Okay, akala ko tubo eh. Matapos ang halos isang oras, Ayan. Hello Kitty po yata, bulaklak. may nahukay si Roldan. Ayan, may nakuha si kuya, oh. Parang isang pair ng hikaw. Parang bulaklak nga, kuya. Kaya lang parang fancy jewelry lang naman siya. Itabi pa rin natin. May pendant. Ito pa. Ito, may hikaw. Ayan. Kuha ni kuya, may pendant, may hikaw. Marami rin kaming baryang nakuha. Ang dami nakuha ang barya ni kuya. Ano ba ito? Ang ilan, galing pa sa ibang bansa. Itinatabi rin nila ang mga pako, screw, at iba pang bakal na pwedeng ibenta sa junk shop. Oo, tingnan mo, oh. May blade pa nakahalo dun sa mga nakuha ni kuya. Yung delikado talaga, sila kamay lang ginagamit. Paalalang ang hanap buhay na ito, minsan buwis buhay. Nang mahalughog na namin ang itaas na bahagi ng ilog, akala ko tapos na sila. Pero kakaunti pa ang nakukuha nilang bakal. Kaya tumuloy pa kami sa kabilang bahagi ng ilog. Hindi na halos dumadaloy ang tubig dito. Hindi na ito ilog, kundi estero. Kuya, bakit tayo dito magkakalkal? Bakit mo po dito napili? Ma'am, kasi may mga stock po ng mga paku-paku rito. Ang daloy po ng tubig pag ganun, pwedeng umikot po siya rito. Okay. So pwedeng dito sa mga bato-bato dito, ganyan. Apo. Yung mga bulatin, ma'am. Oo nga po eh. Paano yan kuya pag umulan, maambon na? Tuloy lang kayo? Opo, ma'am. Tuloy lang. Sige.
Dasalan natin may makita na tayo para makauwi na kayo. Mas nakakangalay dito kaysa doon sa kanina nung nasa mga bato-batuhan tayo. Kasi doon nauupaan mo yung bato eh. Ilang tulay na ang dinaanan namin. Dito raw maraming dumarayo para mga lakal. Ano ang mga nakukuha niyo? Ano ma'am, silver, may pindan. Malaki po yun ma'am, malaking silver. Tapos sing-sing. Pero matapos ang 5 oras na paghahanap, mailap pa rin ang ginto. Ano yan kuya? Maghapon kayo na ganito. Wala kayo nakuha. Oo nga ma'am. Ano gagawin niyo? Yung mga pako-pako na lang po siguro ma'am, maibibinta namin. O dadagdagan pa namin siguro po. Pero mas madaling makahanap pag bagong baha. Bagong baha? Kaso di ba nauulan ngayon? Yun nga ma'am. Oo. Pero may part naman dito hindi pa nauunahan. Opo. Kagaya kayo ng umaga nung pagpunta natin dyan, may naguhukay na. Opo. Umaga-umaga pa lang. Siguro malas lang po yung araw na to. Oo. Naku, sana hindi naman ako may balak. Ano ba? Ayun na, may balak nga ako. Sige, try ulit bukas. Baka bukas, mas may chance tayo kuya. Opo. Pag-uwi sa bahay, nilinis ni Roldan ang mga nakuha namin. Ito ma'am, yung kahapon po. Ito. Opo. Ito, hindi pa to napapatingnan kasi Hindi bago pa, to eh. Opo, hindi pa po. Ipinakita rin ni Roldan ang mga alahas at batong naipon niya mula sa ilog. Ito mga, parang mga beads lang to eh. Opo. Hindi ko alam, mga basag na po. Sabi Ito mother parang pin. lucky charm. Tapos mga old coins ma'am, hindi ko na po alam. Galing din po yan doon sa mga ilalim ng bato. Naipon-ipon na lang po. Ito parang pera ng Europe. Hindi ko alam kung may value po siya. May Costa Rica pa. Meron ba rin ng Costa Rica? Ito, British siguro to. 1 pound oo nga, 1 pound. Ay kuya, mahal to. Mga 70 pesos yan. 1 pound. Oh my God. Itong barya ni kuya, nakalagay pa bagong lipunan. 1982. Yung anak na yung presidente natin ngayon. Super luma na nito. May mga alahas din na tila antigo na. Ito, matagal na po din yan. Doon ko rin po yung kinukuha doon sa ilalim ng bato. Oo. Kaya lang, wala siyang parang bronze lang siya, pero parang antigo na. Sa kabuuan, halos puro pako at barya ang nakuha namin noong araw na yun. Ito ma'am, ito po. Siguro baka wala pang 10 piso yan ma'am. Wala pa 10 piso lahat to? Opo ma'am. Kuya, maghapon tayo dun na. Wala pa 10 piso. Opo. Ganun. Kailangan talaga po, Opo. tiyaga. Oo. Tapos, Pero gaano ko karami bago nyo maibenta? mga 3 ganto pa. Okay, 3 times ang size. Pero kuya, kahit 3 beses nito yung dami, 30 pesos lang yun. 1 kilo ng bigas lang yun, wala pa. Wala pa. Mahal na po ang bigas. Oo nga. Minsan ma'am, umpisa umaga hanggang hapon po, kailangan susuyurin ko po yung ilog. Kuya, bilib ako sa'yo. Ito na ang pinakamahirap na 10 pesos na kinita ko sa buong buhay ko. 5 hours tayo doon. Bukas. Sana umulan ngayong gabi. Para bukas may abutan tayong bago. Opo.
Kinabukasan, balik na naman kami sa ilog. Talunan tayo kahapon kaya ibang lugar tong pinuntahan natin ngayon. Sabi ni Kuya Roldan, secret daw tong lugar na to. Kaya supposedly, wala pa masyadong nakakagalaw dito. Sana mas may makita tayo. Sana meron tayong swerte today. Kaso, may nauna na sa amin. Ang sakong dala nito, halos kalahati na ang laman. Pumuwesto sina Roldan sa unahang bahagi ng ilog. Nagbakasakali na may makuha sa mga batong ito. Pwede dito. Kaya lang, dahan-dahan lang po kasi madulas. Ay, wala po. Ano yan, kuya? Parang ano eh, kwintas. Yung putol, oh. Pati ang lupa sa Pampang, hinalukay ni Roldan at Chude. Kapag umuulan daw kasi, lampas tao ang tubig na umaagos dito. Pag tumaas po yung tubig niya, ma'am, marami pong bato rito. May posible pong matrap yung hinahanap naming jewelry. Opo. Kasi yun, pag natrap na po yun sa gantong mga singit-singit, ayun, doon na po yun ma-stack. Hindi kagaya po dyan, nagrarami ang tubig. Dire-diretso po siya. Opo. Ano ba yan? May diaper pa ng baby. Okay. Pag ganito, ma'am, malalim po ito. Malalim. Diba mga ano ito? Oo. Kailangan mahukay mo siya ng ano. Diba, lampas tuhod. Ah, talaga? Opo. Bago makita yung mga... Ala, sana pala may pala tayo. Opo. Tapos habang lumalalim to, ma'am, nag-aamoy burak na po ito. Candy. Nakakainis, peke. Akala ko, ma'am, ginto na po eh. Akala ko ginto. Yung wrapper pala ng candy ng bata. Peke. Paglipat namin sa malalaking bato, may nakapa si Roldan. Sandali pa lang kaming naghahanap, may nakuha si Roldan na alahas. Putol po. Mari po itong ano. Kwintas ano? Oo, kwintas po ito. Naputo lang po. Hindi dumidikit sa magnet ang nakuha niya, kaya posibleng ginto raw ito. Ito po, matagal na pong na-stack dyan sa ilalim sa putikan, sa ilalim ng bato. Kaya nagbago po yung kulay niya. Malaman po natin ito pag napauri natin sa pawn shop. Doon po natin malaman kung anong karat siya or plated lang po. Yan po. Naputol po eh. Maya-maya pa, may isa pa kaming nakuhang nakaipit sa bato. Ito, chain. Ano, chain ng bike? Ayun. Ano, chain ng bike? Ah, Hindi bike yan. hindi bike. Parang ano yun, ma'am? Necklace po yata. Oh. Ang haba naman ng necklace na to. Parang hindi nga chain ng bike kasi yung... Okay. Oh. Asa na yung magnet mo, kuya? Ito po. Yung favorite nating magnet. Tinan. Hindi rin dumidi... Ay, ano kaya to? Plastic. Ang bigat din eh. Hindi dumidikit. Excuse me po. Sir, pwede kami magpa-appraise? Diniretso namin sa pawn shop at sa suking alahero ni Roldan ang mga alahas at bato.
minabuti naming sa dalawa ipasuri para makasiguro sa resulta. Possible white gold po yung ano yan. White gold yung chain. Pero yung pendant, wala din po yan. Ito, Oh, white gold. 2,000. Pag binenta po, Ay, wala kang benta. walang benta, sangla lang Pero din. itry nyo dyan sa harap, baka nagbibili sila. Sa suking alahero naman ni Roldan, isa-isa ring chinek ang mga bato. Walang tunay sa mga diamante. Pero tunay ang mga perlas na nakuha ni Roldan. Yun nga lang, hindi raw bumibili nito ang suking alahero ni Roldan. Thank you po. Ay, hindi daw diamond. Sunod niyang sinuri ang mga alahas, kabilang ang mga kwintas na nakuha namin. Nandito na kaya ang swerte? Matapos ang mahabang pagsusuri, literal na natansu pala kami sa mga nakuha namin sa ilog. Isang chain at isang pendant lang pala ang tunay. Ito siya, ano po yan? Tingga. Accessories lang ang iba pa. Ang mga tunay na alahas inofera ng 2,100 pesos ng alahero. Sagad na ba yun, kuya? Sagad na yun? Sagad na yun. Ipibenta, itatabi muna natin to. Tabi muna natin. Itatabi muna natin. Mailap man ang swerte sa 3 araw na pangangalakal namin, babalik pa rin daw si Roldan sa susunod na day off. Itong ilog na to, hindi ko po talaga makalimutan ito. Kasi ito po yung bumuhay sa amin nung walang-wala po talaga. Hindi ko po to kinakahiya kahit sino man po nakakita sa akin. Kasi ito po yung nag-survive sa amin, yung ilog. Sadyang mapagbiro ang kapalaran. Dahil ang kamalasan ng ilan, biyaya naman para kina Roldan. Sa susunod na paglusong, sana iluwal na ng burak ang kumikinang na ginto. Ako po si Mav Gonzalez. At ito ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.